Isa pong magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa ating Diyos ngayong umaga dahil tayo po ay muli na naman niyang ginising at napagmasdan na naman po natin ang isang magandang umaga, magandang araw na kanyang ipinagkaloob muli sa buhay ng mga tao at ganon din sa panibagong buhay at pag-asa na ibibigay niya sa ating lahat. At ngayong umaga po ay nais po ng Diyos na mabahaginan ko po kayo ng kanyang salita. Nawa po mga kaibigan ay buksan ng ating Diyos ang ating mga puso, ang ating isipan upang makapasok po ang salita ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya dito po sa aklat ni Zephanias chapter 1 verse 2 and 3, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang title po nito, Darating ang Parusa ng Panginoon. Verse 2, sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang lahat ng bagay na nasa mundo, ang mga tao, hayop, ibon at isda. Mawawala ang lahat ng nag-uudyok sa tao para magkasala, pati ang mga makasalanan, lilipulin ko nga ang lahat ng tao sa mundo. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Purihin po ang ating Diyos sa pagkabasa natin ng kanyang salita at maraming salamat po sa ating Diyos dahil ang mensahe niyang ito sa buhay ko at mensahe na rin sa buhay niyo na nakikinig ay isa pong wake up call sa buhay ng bawat isa. Maalala ko po kapag merong namamatay sa pamilya at ang isang pamilya ay magulo, tinatawag natin itong wake up call. Kapag merong mga sakuna na nangyayari sa mundo ay tinatawag din nating wake up call. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang salita ay hindi po talaga wake up call lamang, kundi isang matinding revelasyon ng Panginoon na nais niyang iparating sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po, balikan natin itong verse 2, sabi niya, sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang lahat ng bagay na nasa mundo. Ano po bang meron dito sa mundo, mga kaibigan? Lahat po ng ating nakikita, kasama na ang ating buhay, ay kayang-kaya na lipulin ng Panginoon. Dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At gaano man kadami ang ating naipon na mga bagay sa mundong ito, gaano man katanyag at kasikat ang isang tao na narito sa mundong ito, ay kasama pa rin lahat-lahat na lilipulin ng ating Panginoon. At sabi po dito sa verse 3, ang mga tao, yan, lahat po tayo, mga tao, mabutit masama. Hayop, yan, lahat po ng mga hayop, ibon, at isda, lahat po ay mawawala. Ganon din ang mga nag-uudyok sa tao para magkasala. Ganon din ang mga makasalanan ay lilipulin ng Diyos. At ang lahat ng tao sa buong mundo. Sa mundo, ano po? So, ibig sabihin ay wala talagang matitira. Ultimong tao na minahal ng Diyos ay walang matitira. Ano po ba ang nais ng Diyos na ipaabot sa buhay natin ngayong umaga? Sa akin pong pagkaunawa, sa aking binasa ngayong umaga dito sa Zephanias, sinasabi ng Panginoon sa buhay ko na walang kabuluhan ang lahat ng bagay dito sa mundo. Gaano man kadami ang natikha na ipon ng tao, gaano man kataas ang inabot o naabot na karangalan, kurso,
o pinag-aralan ng isang tao ay walang kabuluhan, mawawala itong lahat. At sa pangunawa ko na ibinibigay din ng Diyos sa puso ko ngayong umaga, isa lang po ang nakikita ko dito na may kabuluhan. Yung habang ang tao ay narito sa ibabaw ng lupa, buhay, malakas, at patuloy pang pinagpapala ng Diyos ng mga bagay na panglupa. Ito ang mga bagay na gagamitin ng isang tao o anak ng Diyos para makaipon ng mga bagay o makaimpok ng mga bagay para sa langit. Kasi ang mga bagay o kayamanan na ating naimpok sa langit, hindi po ito kasama nalilipulin ng ating Panginoon. Pero yung mga bagay na ating inipon dito sa lupa, mawawala pong lahat yan. Ultimo ang ating buhay. Kaya yung pagkaunawa ko, na kailangan pala, habang andito tayo sa lupa at hindi pa po nararanasan ang parusa ng Diyos, kailangan nating gamitin ang ating mga buhay, gamitin natin ang ating mga naipon na mga bagay sa kabutihan. Wala pong gagamitin ang Diyos para abutin ang kalagayan ng isang tao, kundi ang ating kapwa-tao din. Kapag mayroong nangangailangan, alam ng Diyos kung sino ang may kapasidad para magamit niyang alulod ng biyaya para sa mga nangangailangan. Yung mga tao na nakapag-ipon ng marami at labis-labis o sobra-sobra. At alam din ng Diyos kung sino ang may pusong mahabagin. Hindi man ito mayaman, wala man itong naipon na marami, o kahit isang kusing ay wala mang naipon, pero pwede pa rin siyang gamitin ng Diyos na maging pagpapala para sa iba. Kahit ang isang tao na walang naiipon kahit isang kusing, pero may salita ng Diyos na naipon sa kanyang puso. Ito yung kayamanan na kaya niyang ibahagi sa ibang tao. At sa pamagitan ng paggamit ng tao ng salita ng Diyos na kanyang ibabahagi sa iba na may kalakip na pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon. Ito yung mga bagay, ito yung mga kayamanan na naiimpok natin sa kalangitan. At ang Diyos po yan ang nag-iingat ng mga kayamanan na ating iniimpok sa kalangitan. Alam ng Diyos kung kaninong kayamanan yon na nakakarating sa langit. Alam ng Diyos kung sino yon ang nagpadala sa langit ng kayamanan. At alam din ng Diyos ang motibo ng puso ng tao na nakakaipon ng tunay na kayamanan sa langit. Maraming gumagawa ng kabutihan sa mundong ito, ngunit mali ang motibo. Tutulong ako para tulungan din ako. Tutulong ako para sumikat ako. Tutulong ako para magustuhan ako ng tao. Pang makasarili na kabutihan. Yan po ay dito lang sa lupa na kabutihan. Kasama na po yan sa mga bagay nalilipulin ng Panginoon. Ngunit yung mga tamang motibo ng isang tao kung bakit gumagawa ng kabutihan, yan po yung mga kayamanan na makakarating sa langit. At tandaan po natin, ang isang anak ng Diyos na nakakagawa na ng kabutihan o nagiging mabuting tao na, yan po ay bunga ng ating tunay na pananampalataya sa ating Panginoon.
At hindi rin po yan ang magiging daan, yung kabutihan na ating ginagawa bilang mga anak ng Diyos, ay hindi po yan ang daan para po maligtas ang isang tao. Ang daan para sa kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At para maligtas ang tao at makapag-ipon ng mga kayamanan sa langit, kailangan nating talikuran ang ating masamang buhay o makasalanan na buhay. Pagsisihan ang kasalanan, sumuko sa Panginoon, magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos at magkaroon ng totoong pananampalataya sa Diyos. Kapag ganyan po ang uri ng isang tao na siya ay nasa Panginoon na, lahat ng kanyang ginagawa at gagawin pa ay inaalay niya yan para sa Panginoon, mabigyan ng karangalan ang dakilang pangalan ng ating Diyos, mapangiti ang Diyos. Lahat ay para sa Diyos at wala siyang kinukuha para sa kanyang sarili. Kahit konting credit ng tao sa kanyang ginawa ay wala siyang kukuhanin para sa kanyang sarili, kundi lahat ay inaalay niya sa Panginoon. Yan po yung mga kayamanan na naiimpok ng tao sa langit. Ngunit yung ginagawa ng isang tao na makasarili, na ang nais niya ay mabigyan ng parangal ang kanyang sarili, matanyag siya sa mundong ito, yan naman po yung mga mabubuting bagay na nakikita ng mga tao na walang alam at walang pagkaunawa, na akala nila yun ay mabuti. Dito lang po yun, mga kaibigan, dito lang po yun sa lupa. Hanggang panglupa lang po yun na kayamanan. Hindi po yun makakarating sa kalangitan. Kaya tandaan po natin, kung meron man po tayong naipon na mga bagay sa mundong ito, ihanda po natin yung ating mga puso. Kapag may sinasabi na ang Panginoon sa buhay natin, sa isipan natin, sa puso natin, na kung ano man ang meron tayo ay ibahagi din natin sa mga tao na nangangailangan, sumunod po tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, mga kaibigan, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kapag tayo po ay nagbibigay, bibigyan din po tayo. Kaya wag po nating panghinayangan yung mga bagay na pinaghirapan natin na maibahagi din sa iba. Kasi kapag ang Diyos po ang nagbayad sa atin, minsan 100 doble pa po yan. Nagbigay po tayo ng piso, pwede po tayong bigyan ng Panginoon ng biyaya ng higit pa doon sa piso. At habang andito po tayo sa lupa, kung ano man po yung mga sitwasyon ng buhay natin, gamitin po natin to sa tama o i-enjoy din po natin yung mga bagay na ating naipon. Pero lumayo po tayo doon sa nag-uudyok para magkasala po ang tao. Maging matalino po tayo, mga kaibigan. Huwag po nating sayangin yung oras, yung panahon habang andito tayo sa lupa. Huwag din po nating i-focus yung ating buong buhay, buong panahon, buong puso, buong isip sa mga material na bagay na pang lupa lang. Higit po nating i-focus ang ating buong buhay sa mga bagay na makalangit at higit sa lahat sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, dito po natin nakikilala araw-araw ang Panginoon kung sino ba siya talaga sa ating mga buhay, kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa atin, at kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Dalawang bagay lang po ang hindi natin alam: ang muling pagparito ng ating Diyos at ang pagdating ng kamatayan. Kapag tayo po ay masyadong abalang-abala sa pag-iipon ng mga material sa mundong ito,
at hindi na po natin nabibigyan pa ng panahon ang Panginoon na siyang may-ari ng ating buhay, tapos biglang dumating ang kamatayan, sayang po ang kaluluwa. Sayang po yung mga panahon na pinagsumikapan mo. Sayang yung kaligtasan. Hindi mo natanggap kasi mas nangibabaw na yung pagmamahal mo sa mga material na bagay kaysa iyong Diyos na lumikha ng iyong buhay, na nagbigay ng kalakasan sa iyo para makapag-ipon ka ng maraming bagay dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? Kaya warning po ito ng Panginoon eh. Ginigising po ang buhay ng bawat isa. Focus po tayo sa mga bagay na makalangit. Mag-impok po tayo ng kayamanan doon sa langit. At makakaimpok lang po tayo ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng mga bagay at sitwasyon dito sa lupa. Sasabihin ng isang tao, paano naman ako makakatulong? Walang-wala nga ako eh. Pero mapalad ang isang tao na kahit walang-wala, pero maraming salita ng Diyos na naipon sa puso. At yan po yung kayamanan na pinakamahalaga na ibinigay ng Diyos sa tao, yung kanyang salita na maibahagi para sa iba. Dahil ang Diyos po ang mahalaga sa kanya ay yung makauwi tayo sa kanyang kaharian. Wala pong halaga sa Diyos ang mga bagay na naipon natin. Kanya naman yan eh. Hindi na natin kailangang ibalik sa kanya yan. Si Lord, paggawa ako ng malaking simbahan, ang Panginoon bibigyan ko ng sasakyan, ang Panginoon bibigyan ko ng pera. Anong ibibigay natin sa Diyos? Wala nga po tayo kahit isang kusing na pag-aari natin mula nung dumating tayo sa mundong ito. Kaya po, ibinibigay ng Diyos yan sa atin, ang mga bagay na yan, para meron tayong magamit sa paggawa ng mabuti, na may kalakip na pag-ibig ng Diyos at tunay na pananampalataya sa Diyos upang makaipon po tayo ng kayamanan sa langit sa pamagitan po ng ating mga kabutihan na ginagawa dito sa lupa. At alam po ng Diyos yung uri ng mga ginagawa natin dito sa lupa. Alam ng Diyos kung ano ang motibo ng ating puso habang ginagawa natin ang mabubuting bagay. At yung tama na motibo, tama na gawain sa harapan ng Panginoon, ito po yung mga kayamanan na makakapunta sa langit. Pero yung mga motibo na mali at pang sariling motibo lamang, ay dito lang din po yan sa lupa. Hindi po yan tatanggapin ng Panginoon doon sa langit. Kaya mga kaibigan, ang salita po ng Diyos dito sa Zephaniah chapter 1 verse 2 and 3, ito po ay isang paalala o warning, babala ng ating Panginoon. Baka naman sa panahong ito na nasa huling araw na po ang mundo, baka naman po abalang-abala pa po tayo para sa pag-iipon. At sana po wala ring nag-iipon ng galit, wala ring nag-iipon ng sama ng loob. Ano po? Dahil kapag ang naipon natin ay mga puot, galit, hinanakit, sayang po ang buhay, sayang po ang kaluluwa kung makakapunta lang po sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya mga kaibigan, habang tayo po ay naghihintay sa ating Panginoon, patulong po tayo lagi sa ating Diyos sa pamagitan po ng ating pananalangin na may pagpapakumbaba at may kalakip na pananampalataya. Yung pananampalataya na kaya talagang baguhin ng Diyos ang ating mga buhay, ang ating mga puso, at talagang
naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Yun po yung pananampalataya upang makakilos po ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin o doon sa bagay na ating inilalapit sa Panginoon. Maging handa na lang po tayo palagi, mga kapatid, mga kapamilya, mga kababayan ko, mga kaibigan ko. Focus po tayo sa Panginoon gamit ang salita ng Diyos. Huwag po tayong focus sa mga bagay na panlupa lang. Focus po tayo sa mga bagay na makalangit. Higit sa lahat, focus po tayo sa Panginoon. Sundan po natin ang Diyos. Gawin po natin yung nais ng Diyos. Yung kalooban po ng Diyos ang masunod sa ating mga buhay at hindi ang ating kalooban. Magpaturo po tayo sa Diyos kung paano po natin gamitin, kung paano po natin iayos yung mga bagay na ipinagkatiwala niya sa buhay natin. Hilingin po natin sa Panginoon na habang tayo ay may lakas, may hininga, kung paano naman tayo magamit ng Diyos sa area na nais niyang paggamitan sa buhay natin. Hindi yung para lang sa ating sarili, kailangan ako, meron akong ganito kasi meron din siya. Kailangan mas malaki, mas marami yung aking makukuha kaysa kanya. Kailangan mas ako ang makilala ng tao dito sa aming lugar. Kailangan ako lagi ang nangunguna. Alam niyo po yan, si Maki ako, nakakatakot po yan. Kasi hindi na siya makadiyos. Si Maki ako na lang siya palagi. So wag po nating gayahin si Maki ako, kundi doon po tayo sa makadiyos. Iba po yung Maki kaysa Maki ako, makadiyos. Ibang-iba po ang tunog, di po ba? Kaya doon po tayo sa makadiyos. Kasi kapag tayo po ay nasa Panginoon, tayo po ay makakapagpatuloy na makakapamuhay dito po sa ibabaw ng lupa na atin pong pansamantalang tirahan. Makakapagpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti at sa pamagitan ng paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa na ang Diyos ang ating pinararangalan at hindi ang ating sarili. Yan po yung mga bagay at mga kayamanan na maiipon natin sa kalangitan. Ano naman, kung hanggang ngayon ang isang anak ng Diyos ay mahirap ang kalagayan, tandaan po natin na wala namang ipinangako ang Diyos na kapag tayo ay nasa Panginoon na, kapag tayo ay mga tunay na anak ng Diyos at nagpapakatino na tayo, ay tatabunan na tayo ng Panginoon ng grabing biyaya. Bilyon-bilyon na pera, hindi po yan pangako ng Diyos Yung makilala natin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas ng katotohanan, ng totohanan at nakaranas tayo ng katinuan bilang isang anak ng Diyos. Yan na po ang isa sa kayamanan natin. Ngunit doon sa panahon na makamit na natin ang kaligtasan at makamtan na natin ang buhay na walang hanggan, yun na ang walang hanggan. Walang makapapantay na kayamanan na ating natanggap. Kaya dito pa lang sa lupa, mga kaibigan, mga kapatid ko, kay Kristo, mga kababayan ko, mga mahal ko sa buhay, praktisin na po dito yung pagiging anak ng Diyos. Yung kayamanan ng Panginoon na pinamana sa atin, walang iba kundi ang kanyang salita. Gamitin po natin ito sa tama, kasi alam niyo po, kapag tayo na sa Panginoon, ako, feeling ko talaga, mayamang-mayaman ako. Kahit wala po akong naipon na mga bagay dito sa lupa. Kasi yung kagalakan na aking nararanasan bawat araw, yung kapayapaan, yung kasiglahan, yung pisikal na masigla, yan na po ang isa sa pinaka magandang kayamanan ng Diyos na aking nakakamtan. Ganon din ang aking mga mahal sa buhay sa bawat araw. Huwag po nating hangarin yung mga bagay na ang hirap-hirap kuhanin na gamit natin ang sarili nating kakayanan. Tandaan po natin, mga kaibigan, ang kalakasan, ang karunungan, ang katalinuhan,
Lahat po yan ay nagmula sa Panginoon. Ang ating hinga, isa Diyos po yan. Pero wag po nating hangarin at i-focus ang ating mga kaisipan, ang ating buhay dito po sa mga bagay sa mundo. I-focus po natin sa Panginoon at tanaw-tanawin na po natin yung buhay na walang hanggan at kaligtasan. Uuwi po tayo sa ating tunay na tahanan. At kapag gawa na po yung ating bahay sa langit, nayari sa ginto at sa lahat ng mga mamahaling hiyas, yun na po ang the best talaga. Excited po ako doon, mga kaibigan. Kahit walang-wala tayo ng mga bagay na yan, pero punong-puno tayo ng kagalakan dahil sa salita ng Diyos. Ito po ang ipasa natin, Allah, dalhin natin ang dalhin sa Panginoon o dalhan natin ng dalhan ng salita ng Diyos ang mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon upang makilala din nila ang Diyos, upang maranasan din nila ang tunay na kayamanan, walang iba kundi ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po ang pinakamaganda. Kaya mga kaibigan, nawa po ang salita po dito sa Sophonias o Siphanias chapter 1 verse 2 at verse 3, nawa po ay maunawaan po natin itong mabuti. Pwede po nating ulit-ulitin ito na basahin hanggang sa maunawaan natin. At tayo po'y manalangin sa Diyos, hilingin natin na maunawaan natin ang salitang ito upang sa ganon, kung mayroong mang dapat baguhin ang Diyos sa ating mga pananaw, sa ating mga mindset, sa uri ng ating mga pamumuhay at uri ng ating pagkatao, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan at kaya pong magbago ng buhay. At wala po tayong ibang gagawin kundi idalangin ang ating mga sarili sa Panginoon. Baka po ang layo na nang naaabot ng ating mga panalangin, pero yung sarili natin, hindi natin nailalapit sa Diyos. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Salamat sa kanyang mensahe. Salamat sa kanyang paalala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay at sa iyo po namin inaalay at ibinabalik ang pinakamataas na parangal, ang kaluwalhatian at kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.